henerasyon, umaaksyon! Matagal nang kaagapay ng bawat Pilipino ang bagong henerasyon party list sa pag-angat ng pamilya at pamayanan. Sa matibay na track record ng serbisyong tapat at konkretong aksyon, patuloy naming tinutugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan, kapayapaan, at suporta sa mga solo parents. Sa pamamagitan ng aming HELPS advocacies, nais naming ipagpatuloy ang mas pinalakas na serbisyong diretsyo sa tao mismo. Tinakda po namin ang mga makabuluhang batas tulad ng Universal Healthcare Law, 105-Day Expanded Maternity Leave Law at Malasakit Center Act para siguruhing abot kamay ang serbisyong pangkalusugan. Layunin din naming mas mapadali ang akses sa mga gamot at ospital sa pamamagitan ng mga guarantee letters sa public hospitals at maging sa mga pribadong ospital na talaga namang ipinaglaban ni Kong BH sa Kongreso. Na-diagnose po ako na may breast cancer year 2020. Tapos yun po, naghahanap ako ng malalapitan kasi yung sa hirap din nga po ng buhay. May mga nag-refer po kay Congresswoman. Magaling na po ako sa laban ko ng cancer. Kakampi ko po si Kong BH, yung bagong henerasyon. Malaking tulong po, nagpapasalamat po talaga ako sa lahat ng tulong na ibinigay po sa akin. Maraming salamat po. Isang magandang balita. Dahil sa inisyatibo ng Bagong Henerasyon Party List, tumatanggap na rin ng guarantee letters ang mga private drugstores tulad ng Mercury Drug, Rose Pharmacy at The Generics Pharmacy. Pati na rin ang rehabilitation para sa mga batang may learning disabilities ay pasok na sa guarantee letter mechanism. Sa tingin ko, kung hindi siya inilapitan ko, hindi magiging ganito yung resulta. So dahil kilala namin siya na talagang aksyonera siya, siya talaga yung nilapitan namin. Bukod dito, may mga programa rin tayo tulad ng medical at hospital assistance, medical missions, at distribution ng vitamins and wheelchairs. Dahil minsan, mahirap humagilap ng mga guarantee letters para sa private hospitals, gagawing batas ng bagong henerasyon ang Malasakit Center sa private hospitals. Sa edukadong kabataan, nakasalalay ang pag-unlad ng bayan. Itinulak ng Bagong Henerasyon Party List ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act and Free Internet Access in Public Places para gawing mas abot kamay ang edukasyon para sa lahat. Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. Ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam or walang proper documentation. Ang disenteng kabuhayan ay susi sa masaganang buhay. Sa pamamagitan ng mga livelihood projects ng Bagong Henerasyon Party List tulad ng Bike Hanap Buhay, microfinancing at entrepreneurship seminars, libo-libo na ang nabigyan ng bagong pag-asa. Marami rin tayong nabigyan ng pag-asang pangkabuhayan sa pakikipagtulungan sa serbisyong bayanihan ng UNTV. Nagmamasa-masahe na po ako nung time na nag-aral ako kay Ma'am BH. Thank you for chance na binigyan niya ako ng pagkakataon para magkaroon na ng license. Yun po yung ginamit ko, yung naging unang hakbang ko para marating ko at nakapagpaaral ako sa aking mga anak. Sa batas po ng Bagong Henerasyon Party List, ang Goodbye 5-6 pautang. Dahil pangarap po namin magkaroon ng maraming maliliit na negosyante sa ating bansa sa pamamagitan ng pagbigay ng puhunang pangkabuhayan na may mababang interest mula sa SB Corporation ng DTI, Land Bank at DBP at iba pang government or private lending institutions. Pag may katahimikan, may pag-unlad. Isinusulong namin ang Nationwide Curfew Act at Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Law para sa mas ligtas na komunidad. Kasama rin dito ang mga inisyatibo tulad ng relief operations,
calamity assistance, tree planting, at iba pang proyektong nagtutulak ng kaayusan sa ating mga komunidad. Ayaw po natin ng mga may padri-padrino sa mga ahensya ng gobyerno. Dapat hindi namimili kung sino ang paglilingkuran at dapat mabilis ang serbisyo na diretso sa tao mismo. Kaya isusulong talaga ng bagong henerasyon party list ang gobyernong walang padrino. Bagong henerasyon. Hindi po kami titigil sa pagsusulong ng ganap na implementasyon ng batas natin na Solo Parents Welfare Act. Ipinaglaban po natin ang sapat na suporta at proteksyon para sa bawat solo parent ng ating bansa. The expanded Solo Parents Welfare Act, a law crafted by this House 2 years ago with so much hope and compassion, was meant to be their lifeline. It promised them recognition, support, and the dignity they so rightfully deserve. Yet, Mr. Speaker, what is the response of our system? Inconsistent implementation, indifference, and bias. Mr. Speaker, my dear colleagues, if we cannot ensure that this law is implemented with compassion and fairness it was designed for, then we fail not just as lawmakers, but as fellow Filipinos. Gawin po natin yung ginawa natin ng budget hearing. Hindi po natin pinasa yung kanilang mga budget hanggang wala yung mga guidelines to make sure that the law is followed by their government agencies. Kaya po ngayon hinihingi ko, tumatayo po ako dito sa chamber na ito, hinihingi ko sa aking colleagues, Mr. Speaker, i-constitute na po natin ang Oversight Committee para sa mga solo parents to ensure the proper implementation of the law. Ang batas na 2 taong tulog, binulabog ng bagong henerasyon party list. Hinding-hindi po kami papayag na walang aksyon ang mga ahensya para sa tuluyang implementasyon ng ating batas para sa solo parents. Current law, hanggang ngayon po, wala pa